sulod magbisaya na talaga ako. Nahirapan ako magtagalog. Kuhaan na itong kagwapaan ni. Sigarag ulan. Saan naman itong tinda ni oy. Ito na yung sirado. Sa, klaro mo oy. Klaro dyan mo. Kaya ito na yung sira na itong tindahan. Few moments later. Eventually. Yan mga kumari ko, mga kasari ko diyan. Medyo matumal ang ating bintahan ngayon kasi maulan, ano? Maulan, medyo maputik yung daan mga kumari ko. Ayan, may ano pa? Kung sa Bisaya pa, dugdug. Saon naman nato nga maulan man. Uwan man kayong mga kumari ko, mga kasuki ko diyan. Ayan mga kasari ko, medyo maulan ang ating panahon ngayon. Diyan po ay Manukan ho diyan. At yan lang ho yung mga kapitbahay ko. Konti lang ho yung mga kapitbahay ko. Pero yung sa likod ho doon, sa kabilang area ay marami pong bahay doon. At dumadayo ho sila din para bibili ho sila ng pangangailangan ho nila sa bahay. So, yan mga kasari ko. So, hello mga kasari ko, mga suki ko diyan. Hello, magandang araw sa inyo lahat, mga aking mga suki diyan. So, ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano ba maiiwasan ang matumal. So, hindi talaga natin maiiwasan ang tumal. So, mahirap yun mga kasari, lalo na pagka mayroong kang iniintindi na bayarin, na mga obligasyon mong bayarin, lalo na pagka loan ka, gano'n. So, yun mga kasari, hindi talaga maiiwasan yung matumal, ano? So, lalo na pagka maulan, kagaya ng panahon ngayon, umuulan ngayon dito sa amin. So, ayun, medyo walang masyadong tao na lumalabas na mga customer kasi medyo maputik ho yung daan, ano.
Kasi dito ho sa amin ay medyo papasok ho yung aming tindahan, hindi ho siya doon talaga bungad na bungad doon sa area na marami talagang bahay, ano. So medyo palikod yung amin. So ayan, ang titiis kami dito sa medyo maputik pagka naulan. So ayun nga, isa sa mga dahilan kung bakit medyo matumal ang tindahan ay isa na yun yung maulan. Yung wala ka rin stocks, no? Hindi na bumabalik yung mga customer mo. So, ayun na nga mga kasari ko. May paraan nga ba para maiwasan yung matumal? So, siguro meron. Magpapasounds ka na lang ng music. Magpapamusic ka na lang mga kasari ko. Ano? Pangalawang tips mga kasari, habang nagpapamusic, ayun, maglilinis-linis kunti ng mga stocks habang kumikinding. Yun, habang sumasabay sa music na, wag naman yung malungkot na music naman mga kasari ko. Ano? So, ayun. Kaya minsan nararamdaman mo na matumal yung paninda mo kasi minsan yung iba rin yung mga customer mo na pagdating dito sa pwesto mo, sa tindahan mo, na may hinahanap silang item na wala kang stock. Isa din ho yun na yung ibang customer ay hindi na ho sila bumabalik sa tindahan mo. Kasi yung nilakad nila papunta dito sa tindahan mo, ay doon na lang sila sa kabila na mayroon naman silang binta doon sa kabila. Ano? So isa din. Pangatlo siguro, iwas din yung strikta. Tsaka dapat iniintindi yung customer. Kasi pagka maldita ka o ini-strictahan yung customer, dinadabog-dabugan mo, diba? So, dapat talaga mahaba ang pasensya ng isang tindera. So, pagpapasensyahan mo yung mga suki mo na bumibili sa iyo araw-araw, ano? Kasi sila naman yung ang nagbibigay sa iyo ng pera o pagkakakitaan mo sa araw-araw. Kasi sila yung bumibili sa paninda mo. So, dapat iti-treat mo rin sila ng maganda kahit sila ay medyo tatasan ka ng boses, pero ikaw dapat mahina lang, mahinahon lang sa pag-entertain sa kanila, ano? Kasi sila naman ay mahalaga sa tindahan mo, sa business mo, kasi sila ang bumibili sa iyo. So isang tips din yon mga kasuki ko, mga kasari ko. Pero talaga dito sa tindahan ko mga kasari ko, matumal sa akin pagka umaga, lalo na pagka may pasok ng mga estudyante. Yan hanggang Friday yan. So, ngayon, Friday ngayon. So, medyo matumal. Mas lumala ngayong matumal kasi umulan pa. Yun, isa din yung dahilan din sa akin ba't matumal yung tindahan ko. Ano, yung may mga pasok ng mga bata. Pang-apat or pang-lima kong tips mga kasari ko, yung presyo ng paninda mo. Huwag mong taasan na sobrang-sobra naman, di ba? Taga dito na yung tagaliig na yung price mo. So, sino ka bang pupunta sa'yo at bibili sa'yo? Eh, kung sa kabilang tindahan naman ay medyo mura siya doon, so bakit pa ako magtsaga sa iyo? Eh, yung 2 piso na tubo mo, eh, doon na lang ako sa kabila. Ano, mapambili pa akong betchen. So, yun mga kasar ko, dahan-dahan minsan sa pagpipresyo, no, sa pagdagdag ng tubo ng paninda mo. So, yan, isa ding tips din yun mga kasari ko, ano, para maiwasan natin ng matumal ang ating tindahan. Sa akin dito mga kasari ko, malakas yung bintahan ko pagka maagang maaga. Bago tanghali at hapon. Mga alas 6 mga ganyan. Kasi yung iba nagbibilihan na sila ng mga ulam nila, pangangailangan nila, ganyan. So, yan, mas malakas sa akin pagka Sabado at Linggo. Kasi yun ang bigay ng mga sahod, no? Bigay ng mga Sabado at Linggo, yun ang malakas sa akin kasi may mga pera sila at yun ay sahod na, no? Lingguhan na sahod nila. So, yun ang araw na magbabayad na sila ng mga utang nila, ano? Wow. So, yun yung mga araw na naalala tayo nila sa mga bayarin nila. Yun ang mga kasari ko. Yun yung mga araw na malakas yung tinda ko, Sabado at Linggo. So yun lang mga kasari ko, ang tips ko na ipapayo sa iyo bilang isang negosyanteng
Bisaya. So, kasi simula ko lang sa negosyo ko, mga kumari ko, mga suki ko, mga kasari ko. Ayan, kasi simula ko lang sa aking business. So, wala pa ako masyadong idea sa mga paraan na yan. So, based on my experience lang ho yung mga pinagsasabi ko sa inyo. Okay. Swak Ate Shane. Ilan? Isa lang. Isa lang. Swak, isa. 13, Ate Shane. Ate Shane, oh, sukli mo. Ate Shane. Ay. Last mga kasari ko, malakas sa akin dito yung utang. Next time, sa next video ko mga kasari ko, pag-uusapan natin yung utang sa tindahan. Ano? So, salamat mga kasuki ko sa laging bumibili sa tindahan ko. Charot. Tsaka pag-subscribe ng aking YouTube channel at sa pagsubaybay sa aking mga video. Salamat ho and God bless. Nakuhaan na itong kagwapaan ni. Sigarag ulan. Sa ako naman itong tindahan eh. Ito na sirado. Sa, klaro mo eh. Klaro dyan mo. Kaya ito na sira natin tindahan. Tinawag ko din nyo. Oh. Sa ako pa man na roon nga kusog kay ulan man. Oh, si Ate Katka! Ano man sa iyo?